Hi guys, welcome to my vlog. So for today's video guys, so update ko lang po ngayon. Medyo not okay yung pakiramdam ko today. So na-miss ko kayo everyone by the way. Siya nga po pala Team Abroad and Team Minas. Make a love shout out po. And you know guys, so marami kong pinagdaanan lately, even the past month. So ang dami kong pinagdaanan sa aking buhay-buhay dito sa Qatar guys. So mahirap magkasakit dito sa ibang bansa kapag malayo ka sa family mo. So currently guys, so I am experiencing po gout attack. So medyo masakit yung pakaramdam ko. Ang hirap pala ng ganitong gout attack. Talagang pwedeng sirain lahat ng yung buong araw mo, not actually buong araw kung pag hindi mo maagapan agad. So I think for habang buhay, so wag naman sana. So lately, so nagkaroon ako ng gout attack. Actually not lately na siya guys, kasi more than 2 weeks na siya. So in the past few weeks, so nagkaroon ako ng mild na acute gout sa aking dito guys. Ito, mamaya papakita ko sa inyo. Ayan. So nagkaroon ako ng kunting gout attack. So medyo masakit, and hindi ko na siya pinabayaan ko lang siya. Akala ko kasi na medyo na UP lang yung mga big toe ko, or yung big toe ko dito sa right part ng aking leg, and pati yung mga galamay ganito, medyo feeling ko na UP lang siya, baka sa pagtulog lang. Then after a week again, so nagkaroon ako dito ng kunting atake ulit na medyo parang wake up na sa akin na hey, something problem with your body. So I think kailangan ko na siyang ipa-check up. So I went to the doctor twice, so dito sa Qatar, and I found out na I have an acute gout dito sa aking there guys. Papakita ko sa inyo guys. Ayan. So medyo ayan siya, medyo maganang konti, pero medyo okay na siya. Medyo okay na po siya. So there. So ayan, medyo mahirap lang talaga dito guys sa abroad na magkasakit ka. So I think lesson learned na sa akin na kailangan ko ng i-balance diet ang aking kinakain. So I think I should eat more fruits and more low fat, and also walang purine sa mga kinakain ko. So I think I have to avoid eating like those food na mas mataas yung purine. So ayun siya. So medyo nakakalungkot kasi actually, to be honest, nag-file na ako ng sick leave. So hindi ko talaga kayang maglakad kasi medyo masakit, talagang lalong nagtitrigger yung gout ko guys. So ayun, so I went to the doctor 2 beses, and binigyan nila ako ng gamot para sa aking pamamaga ng aking paa, and of course sa gout ko. And yun, hindi ko naman ay ko naman sanayo yung aking gout, ay ang aking paa, ang aking ang aking pag-detect ng medicine, kasi maapektuhan naman yung aking kidney. So I think I have to like a balanced diet na rin. So aking gagawin in this coming days na hanggang sa habang buhay na. So ayun siya guys, medyo mahirap lang talaga yung journey dito na ikaw lang mag-isa and you're away from your family. So si Lord na sa akin na nag-guide lang naman. So medyo nag-cry ako ng of course many times. So nakakalungkot, syempre nakakaiyak din ng mga nangyayari sa buhay ko, and ako lang mag-isa, and thankfully thanks to Lord kasi medyo okay ng pakiramdam ko, but still on medication, but in moderate na lang kasi I think I have to stop na rin the medicine na binigay sa akin ng doktor, kasi of course I have to take care of my kidney na rin kasi mahirap na baka maapektuhan na naman yung kidney ko. So ayun siya guys. So ayun, yun lang yung journey ko dito. So kain tulog lang ako. So
parang bed, ano lang muna ako dito, pahinga-hinga lang. So, na-miss kong mag-TikTok, na-miss kong mag-vlog. So, I think better days are coming na rin daw. Sabi, claim it. Okay, so there. I'm so excited kasi kailangan ko siyang mapagaling as soon as possible kasi I'm leaving soon. So, I will be having a short vacation in the Philippines. So this time, I think it's a few weeks na lang. So I think kailangan ko magpalakas. And napansin niyo naman po, medyo nag-lose yung weight ko. So sobrang diet and balance muna. Sobrang payat ko na. So I don't care kung pumayat man ako. Basta mahalaga the rest of my part of my body is well-function silang lahat. Well-function! So there. So na-miss ko kayong everyone and thank you so much po sa panonood ng aking YouTube channel. So for now, it's more on talk muna tayo. Pag-usapan natin yung mga uric acid. So sabi nila, I think ang dami ko nang natutunan through for you know, basta panonood lang ang ng mga about uric acid. So I think most na naapektuhan about sa uric acid or sa gout something is yung mostly sa mga lalaki. Mas dominant yung mga lalaki, guys. So ayun siya. So sobrang, of course, I'm not getting younger anymore na. So I have to take care of myself and eat more vegetable and fruits na medyo low purine siya, guys, para at least hindi maapektuhan yung gout ko. So later on, papakita ko sa inyo muna. For now, it's more on ano muna tayo. Talk. Alright, so there. And yeah. So actually nagpa-check up ako sa doctor. So I researched about kung ano yung normal ng normal rate ng uric acid for men. So actually sinearch ko lang yung for men. So there. So yung result, yung normal talaga for uric acid sa mga lalaki is 7.0, which is my first result in here in Qatar, and a different hospital is the first attempt na nagpa-check ako ng uric acid ko, nagpa-lab ako ng aking blood ng dugo ko, nagpa-test ako, so which is 7.4. So meaning medyo kinda high, medyo mataas siya, so it's kinda alarming. So binigyan ako ng reseta ng doktor para to lessen my uric acid rate. So after 1 week, so nagkaroon naman ako ng after 1 week, meron naman siyang progress, but the pain is still in sa paa ko. So ano pa rin yung pain ko. So I decided to have a second opinion sa another doctor dito sa Qatar din. And then I got the result for my uric acid, for my laboratory test sa aking dugo, and I found out na mas mababa na yung uric acid ko, which is 7.2. So ngayon medyo may konting progress, so mababa na yung aking uric acid, and sana hopefully bumalik na sa normal kasi of course, sino ba namang papasok ka sa work kailangan nakasapatos ka, naka-shoes ka. So right now is more on sandals muna ako para at least hindi ma-suffocate yung aking big toe. Ito siya, guys. So ayan siya. And yeah, so 7.2 na lang, and more on kinakain ko na lang today is more on cherries. Medyo may kamahal ng konti, but I think I have to invest something to my body para at least mahirapan ko ganitong condition sa buhay ko. And then more cherries, and more on I think hindi na ako gumano kumakain ng rice. So I think nag-work naman siya. So hindi naman hinahanap ng katawan ko na yung rice. So far sana magtuloy-tuloy. But definitely pa rin, once I feel better na, so I have to at least kain man ako ng konting rice na yung kinagestan ko talaga ever since. So there. And then more pineapple, fruits, most probably mga fruits lang talaga. Ayoko na ng mga processed food. So there. Ayan siya. And what else? And more water. So as water is the best therapy talaga, I believe. Talagang sobrang naniniwala talaga ako. Kasi kapag
marami kang na take ng water is mas more chances na mailabas yung mga crystal dito sa mga joint natin. You know, we're not, as I said a while ago, we're not getting younger anymore na. So we have to take care of ourselves na. So there, and yes, sana magtuloy-tuloy siya, and sobra talaga yung atake ng gout. First time ko in my life nagkaroon ako ng ganitong condition, because you know, ano naman po talaga ako, ever since before, more on healthy living naman talaga ako. It's just that kapag nakakapagkain ako ng mga seafood, talagang walang gaanong control, and I think it's a wake-up call na rin sa akin to lessen to eat more seafoods food, kasi I love seafoods talaga ever since before, because I don't eat chicken actually, guys. So there, so na-miss ko kayo everyone. Yun lang aking masabi, and mamaya pakita ko sa inyo guys yung aking big toe, kung ano yung bakit siya namaga siya. Alright, ayan siya guys. So ayan po yung aking gout. So medyo may balat-balat siya kasi nilagyan ko siya ng what do you call that, the gel. So nilalagyan ko siya ng gel, and natutuyo na, nag-dry. So yung kinalabas na, pero hindi naman talaga totally nagbabalat yung paa ko dito guys. And pasensyahan niyo na po yung aking mga kuko, hindi ako nakapag-linis for today's video guys. So ayun siya, ayun yung gout ko, medyo masakit. Actually hindi nagaano, unlike the last few weeks, talagang sobrang maga yung aking paa, and hindi ko talaga makapag-galaw at makapagkilos. Ayan siya guys, para makita nyo na po. So ito po yung isang part ng aking paa na wala namang siyang apekto, walang gout something. So kaya po siya, ayan, sana maging back to normal na. And ito siya guys. So konting na lang yung difference nila, may kunting pamamaga, and hopefully sana maging okay na lahat. So ayun lang. So yeah, kasi meron din kaming lahing ganito. So not actually lahi, may lahi kaming mataas sa sugar. So ayun, alam nyo na yun. So kailangan, like I said, it's a wake up call na rin sa akin to. So kailangan ko na mag-balance diet, and lahat naman tayo guys, kailangan natin maging balance sa ating pag kinakain, para iwas na rin po ng doktor. Ayan, there. So ayan siya guys, ayan siya, i-focus ko lang. Ayan, may kunting maga dito, pero medyo okay na rin siya kahit pa na so far. Okay, so nakita nyo na po guys ang aking paa. So ayun siya, yun yung gout ko. So medyo mataas ang uric acid. So for now, medyo mababa naman siya. So ganun pala yun kapag meron kang gout, and sobrang talagang nagtitrigger, talagang lumalaki, umiinat yung yung as hindi ko ma-explain yung sakit, yung pain na naranasan ko lately talaga. Sobrang hindi ako makalakad. Parang I was like napilaya, nalongpo or something, things like that. Pero yun, sobrang sakit siya guys. So yeah, that's my journey. So ipapakita ko naman po sa inyo yung ang aking mga kinakain on my next video guys. So yeah, that's all for today, and sana nag-enjoy kayo sa inyong buhay-buhay. And medyo pumapayat na tayo for today's video. Ayan siya guys. So ayan, thank you so much everyone sa panonood ng aking vlog, and subaybayan niyo po guys ang aking mga kinakain, para at least naman well aware tayo sa ating pangyayari, at para maiwasan natin yung pupunta ng doktor para lang sa gout natin, kasi napaka-importante yung mga nararamdaman natin. So we have to be more careful of sa mga kinakain natin. So yun na lang. So thank you so much everyone, and see you on my next vlog. Bye for now.